Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matatalakay ang kultura ng isang komunidad, maunawaan ang paggamit ng tamang espasyo sa pagpinta at makagawa ng isang likhang sining na binibigyang pansin na ang espasyo. Kamusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang landscape ng pamayanang kultural. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Ang mga larawan na ito ay halimbawa ng landscape painting. Ano nga ba ang landscape painting? Landscape painting ang tawag sa pagpinta o pagguhit ng isang larawan kung saan ang paksa ay patungkol sa kalikasan tulad ng kabundukan o kapatagan at iba't ibang tanawin. Ang sining ay may tinatawag na elemento. Isa sa elemento ng sining ang espasyo. Ang espasyo ay ang distansya o agwat sa pagitan ng bawat bagay sa isang likhang sining. Mahalaga ito sa mga pintor. Ang mga pintor ay nagagawang maging malapit o malayo ang mga bagay sa kaniyang likhang sining sa pamamagitan ng espasyo. Ang pagguhit ng isang tanawin ay paiba-iba ang sukat, laki, hugis at linya. Mahalagang sangkap ito upang magkaroon ng harmony at appeal ang isang likhang sining. Sa isang likhang sining ay mayroong foreground, middle ground at background. Kung may tamang espasyo na ipapakitang mabuti ang nabanggit na bahagi. Ano nga ba ang foreground, middle ground at background? May tatlong bahagi ang larawan. Ito ay ang foreground, middle ground, at background. Foreground. Ang foreground ay kadalasang malaki at pinakamalapit sa tumitingin. Middle ground. Ang middle ground ay mas maliit kaysa sa foreground. Ang bagay dito ay katamtaman lamang ang laki. Background. Ang background ay likurang bahagi ng larawan. Ito ay pinakamaliit dahil malayo ito sa tumitingin. Pagsasanay 1. Gumawa ng isang likhang sining o larawan ng isang komunidad. Narito ang mga kagamitan na gagamitin ninyo sa paggawa ng sining. Lapis, bond paper, gunting, watercolor, paintbrush, lalagyan ng tubig at basahan. Mga paraan. Una, umisip ng larawan ng komunidad na iguguhit. Maaaring sariling komunidad ang gagamitin. Planuhin ang gawain ng mga tao, itsura ng bahay at tanawin sa komunidad na iguguhit. Pangalawa, unahing iguhit ang mga bagay na pinakamalaki o nasa harapan o ibig sabihin ay foreground tulad ng tao at kanilang ginagawa. Pangatlo, isunod naman ang mga bahaging gitna tulad ng tahanan at puno. Pang-apat, huling iguhit ang background o tanawin likod tulad ng kapatagan, bundok at langit. At pang-lima, gamitin ang watercolor, kulayan ito at patuyuin. Tandaan, pinta ng isang komunidad, kinakailangan ng isaalang-alang ang espasyo ng mga bagay sa larawan sa pamamagitan ng pagguhit ng foreground, middle ground at background. Hanggang sa muli mga bata, sa susunod na aralin, humanda, matuto at may sa isip na sana natin ang ating aralin. Paalam!